Anak ng Petrang Garapata. Di ba? Tapos nagtataka sila kung bakit wala pang bagyo, gumuguho na. Oh. Walang bakal, walang kaabog-abog. Buhos lang ka, anak ng toka. Ano nangyayari sa Pilipinas? Yan, no, alam nyo ang tawag dyan? Build Better More. Palakpakan ho natin ang Build Better More ni Marcos Jr. Naku, itong mga ebidensya na to, darami pa ho to sa mga susunod. Tignan nyo naman yan. Ano ba yan? Ang toka. Yan ang flood control natin. Na Petrang Garapata. Kawawa mga Pilipino. Hindi naman pwede, kasi ano ho yan, pwedeng magpalusot. Sabihin nila, ano yan yung tipong sobrang halo yan sa site, tinatapon na lang walang mapaglalagyan. Hindi. Mga brad, meron nagtatrabaho, meron kumakamada sa simento. Hindi pwedeng sabihin na, kasi meron ganun para hindi manigas dyan sa mixer, kailangan itapon yan, i-dispose yan, di ba? Maninigas yan Pag nanigas yan sa loob ng mixer, malaking problema yan. Gagawan pa ng butas, sisilsilin pa yan, di ba? Kaya yung iba, yung mga sobrang halo, talagang dinadump na lang kung saan, kung merong manghingi o kung merong ibang paggagamitan, doon ibubuhos yan. Pero dito sa isa na to, baka gamiting palusot sa atin, baka idinump lang yung ano na yan, yung halo na yan para hindi manigas dyan sa mixer. Eto mga kababayan, sinasalansan nila, Stone masonry. yung mga masonry daw, mga mason daw yung mga daming mason yan. Anak ng toka, pinapalamon nga nila sa mga pamilya nila, galing sa Nakaw, tapos dito lang sa... Ganito kasimple yan mga kababayan, nagtatravel, bumibili ng mga luxury item, bumibili ng mga mansyon, bumibili ng kung ano-ano sa buhay nila. Hindi ho nila naiisip yung mga nagugutom, nahihirapan, nababaha dahil dyan sa kabalbalan nila na yan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardina sa member ng Bananteros Vloggers. Bang bang! Yun, napakaganda ng pag-uusapan natin mga babayan, no? Leak video! Pinakita na sa madlang people! Eto na mga kababayan, yung video na panood nyo. Marami pa pong maglalabasan ng mga video dyan. Kitang-kita nyo naman, yung mga simento, antabang. No, hindi nga lumapot Tapos binabagsak sa flood control. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Eto, mapapanood nyo po sa full video, si Saldico nagsalita na. Kung hindi mo mapapanood, sabihin ko sa iyo, nagsalita si Saldico, sabi ba naman yung 120 billion na inano kay BP Sara, yung confidential fund, inubos lang ng ganre. Nako, Saldico, ikaw ang pinag-uusapan dito, bilyon. Dawit ka nga umano sa mga contractors. Ikaw yung utak. Siyempre, sa'yo pinagkatiwala ni BBM yung mga contraction na yan yung mga proyekto na yan. Ayan, yung flood control, mga kababayan, wala pang tubig, inaanod na. Baga, gumuguho ng kusa ang damo yung mga ere. At sana mapanood nyo mga babayan yung full video, 'di ba? Nakita nyo sa preview. 'Di ba? Dinadump siya, Ngang. Tapos yung may mga tauhan. Sabihin mo naman hindi tinatapon yan, hindi tinatapon yung mga semento kasi may mga trabahador. May trabahador po na mga nagtatrabaho, binubuhos ang semento na hindi man lang malapot, walang bakal. 'Di ba? Parang hindi pa nga pinison yung yung gilid naglalabasan yung mga bato, parang gumugulong. Ibig sabihin yan, hindi yan na nasiksik. Siksikin ko mga, nakakagigil mga babayan itong mga napapanood natin ngayon. So ito mga babayan, ito yung karma. Karma ng mga demonyo, na mga kawatan na umuubos ng kaba ng bayan. So, ngayon, nakakarma na sila. Yan, si Saldico at lahat ng mga construction na pumirma na bigyan ng proyekto, ipapatawag lahat kayo ni Senator Marcoleta. Ngayon, pag hindi kayo umano nagpunta, yari kayo, papasupinahan kayo o papa NBI, papadampot na lang kayo. Kasi pag hindi kayo duma-attend sa mga hearing, yari kayo dyan, mawawarrant kayo. Ipaliwanag nyo kung saan talaga ba napunta yung budget na nabigay sa inyo sa proyekto na baga na-award sa inyo. Saan nga ba napunta? Binili nyo ba talaga ng semento o ano-ano ba yan?
Oo, at ang mga kababayan, dito sa video na to, mapag-uusapan yung pagbili nila ng mga luxury cars, mga mansion, my God. Di ba nakita nyo yung DPWH, yung babae na vlog natin doon nakaraan, di ba, 40, yung kanyang mga luxury cars dahil naging naging contractor sa DPWH, no? Grabe, dapat tanggalin na yung DPWH ito, mga mukhang pera din to, mga walang hiya na to eh. Basta pag talaga pinag-usapan ng mga proyekto, wala na kayo. No, nakakalimutan nyo na ang taong bayan na hindi naman sa inyong pera yan, mga walang hiya kayo. Pera ng taong bayan yan. Yan ang nagpapayaman sa inyo. Dapat ayusin nyo naman yung mga trabaho nyo, mga walang hiya kayo. Hindi ba? Ang nakikinabang dyan, ang makikinabang dapat dyan yung mga tao, hindi kayo, iilan lang kayo, mga punyeta. Nakakagigil, no, mga babayan. Diyos ko. So, ang hulog ng langit sa atin ngayon, mga babayan, si Senator Marcoleta. So, Senator Marcoleta, wag mong titigilan yung mga hinayupak na yan. Oo, wag mong palagpasin kahit sino man ng mga yan na umubos ng kaban ng bayan. Ni ultimo, kahit sino yan, kahit malit na kontraktor, ubusin mo lahat yung mga yan, paliwanagin mo yan, papuntahin mo dyan sa hearing, at pag hindi nagpunta, pawarrant mo, ipakulong yung mga yan para hindi nagayahin ang mga susunod pa ng mga henerasyon ng mga buwisit na umubos ng kaban ng bayan. Kaya kayo, kung susunod kayo na magiging DPWH o magiging kontraktor, huwag niyong gagayahin yan dahil makukulong din kayo. Nakakailit din talaga ng dugo, no? So, ganito mga babayan, panoorin niyo po yung full video. Kuha tayo ng video dito kay Boss PH Update. Isa sa pinakamalupit na DDS vlogger. My God. So, ayan, mga kababayan, di ba, nakita nyo, may mga lumalabas na video. So, ngayon, pag meron kayong nakita sa inyong lugar na ganyan gumagawa ng flood control, video nyo. Walang bawal dyan. Kaso, naglalabasan na ganito ng mga video, baka hindi kayo papasukin. Kung meron kayong drone, i-drone nyo. Hindi na nila kayang hindi na nila kayang bawalin ng drone kasi lumilipad man yan. Oo, ipasa nyo sa amin o i-vlog nyo para makita namin at gagawa namin ng reaction para lalong maging awareness sa mga kababayan natin at lalo talagang makulong or mabigyan ng parusa itong mga damonyong irikita nyo, ho? Biruin mo, bilyon yung pinag-uusapan sa flood control, bubuhusan mo lang semento na matabang, tapos walang bakal, tapos wala pang bagyo or hindi pa yan dinadaanan ng tubig, ay gumuguho. Grabe, sayang ang pera natin, nakakatamad na talaga magtrabaho, nakakatamad na mag-tax, tapos iilan lang mga tao ang mga nakikinabang ng pera ng taong bayan, no? My God. So ganito mga babayan, kung nagustuhan mo itong video na to, no, paki-like naman, at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na dyan, at shoutout sa ating mga kumarya na mapupula ang mga lips, no? At kung hindi dumating sa inyo yung notification ni YouTube, no, kalkalin nyo yung video natin, no, yung YouTube natin, kasi nag-upload naman tayo ng tuwing alas 10 ng umaga at alas 6 ng hapon para lagi yung napapanood yung ating mga vlog. So ganito, paki-subscribe din po, paki-suportahan si Boss PH Update. Dito tayo mga kapanood ng full video. Panoorin nyo ito mga babayan at mapapalike at mapapashare ka para makita ng mga kababayan natin na mga kapitbahay mo dyan. O sige na boy, i-play mo na yan. Let's go! Anak ng toka, pinapalamon nga nila sa mga pamilya nila, galing sa nakaw, tapos dito lang sa... Ganito kasimple yan mga kababayan, nagta-travel, bumibili ng mga luxury item, bumibili ng mga mansyon, bumibili ng kung ano-ano sa buhay nila. Hindi ho nila naiisip yung mga nagugutom, nahihirapan, nababaha dahil dyan sa kabalbalan nila na yan. Tapos itong video na, walang konsyensya yan. Kumbaga public awareness ito. Kung sakaling meron kayong makita na gumagawa ng flood control, i-video nyo, i-document nyo mga kababayan para doon pa lang sa disentimano makita natin, maipadala sa media yan, social media, sa mga kinauukulan, masawata na yung mga magnanakaw na yan, na kontraktor na yan. Ito, panoorin nyo natin ito mga kababayan. Grabe naman yan! Anak ng Petrang Garapata. Di ba? Tapos nagtataka sila kung bakit wala pang bagyo, gumuguho na. Oh. Walang bakal, walang kaabog-abog, buhos lang ka, anak ng toka. Ano nangyayari sa Pilipinas? Yan o, alam nyo ang tawag dyan? Build Better More. Palakpakan ho natin ang Build Better More ni Marcos Jr. Nako, itong mga ebidensya na to, darami pa ho to sa mga susunod. Tingnan nyo naman yan! Ano ba yan? Tokwa. Yan ang flood control natin. Ano na Petrang Garapata?
Kawawa mga Pilipino. Hindi naman pwede kasi ano ho yan, pwedeng magpalusot. Sabihin nila, ano yan yung tipong sobrang halo yan sa site, tinatapon na lang walang mapaglalagyan. Hindi! Mga brad, meron nagtatrabaho, meron kumakamada sa simento. Hindi pwedeng sabihin na, kasi meron ganun para hindi manigas dyan sa mixer, kailangan itapon yan, i-dispose yan, di ba? Maninigas yan Pag nanigas yan sa loob ng mixer, malaking problema yan. Gagawan pa ng butas, sisilsilin pa yan, di ba? Kaya yung iba, yung mga sobrang halo, talagang dinadump na lang kung saan, kung merong manghingi o kung merong ibang paggagamitan, doon ibubuhos yan. Pero dito sa isa na to, baka gamiting palusot sa atin, baka idinump lang yung ano na yan, yung halo na yan para hindi manigas dyan sa mixer. Eto mga kababayan, sinasalansan nila, Stone masonry. yung mga masonry daw, mga mason daw yung mga daming mason yan. Anak to ko Anong nangyari sa build meter more natin? Ayan pa. Kulang pa siguro yung halo. Para mas matibay, mas marami na to. Nako. Attention, Senator Rodante Marcoleta. Ito na yung mga ebidensya, naglalabasan na. Anak ng Petrang Garapata, nangyari dito? Problema to. Nakita nyo ho ba yun mga kababayan? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Talaga namang ang kabalbalan itong mga kontratistang kongresista o kung wala hindi maaari kasi mga kababayan, hindi maglalakas ng loob itong mga kontraktor na to kasi ganito ho yan mga kababayan. Kaya hindi nagsasalita yung mga congressman. Alam na nila na hindi na magagawa ng matino yung flood control na yan. Kaya kung sakaling madaanan niya ni congressman, nakita niya, anak ng toko, parang pulbos yung simento. Alam niya sa sarili niya kung bakit nagkaganon yung proyekto na yon. At alam niya na hindi siya pwedeng magsalita kaugnay doon sa partikular na proyekto na yon dahil alam niya meron na siyang SOP doon sa project na yon. Nakuha niyo ba mga kababayan? Wag ho kayong magtaka kung bakit. Bakit hindi nagagalit itong si congressman? Distrito niya yan. Nagkanda hendot-hendot yung flood control na yan, di ba? O ba't di siya nagsasalita? Kasi wala ho siyang karapatang magsalita. Una sa lahat, baka siya ang merong malaking porsyento dyan sa partikular na proyekto na yan. Di ba? Kahit na anong pang mangyari dyan, dadaanan lang yan ni Kong. Dadaanan lang na parang walang nangyari. Bakit? Dahil sa susunod na termino niya, kung sakaling gumuho yan, meron na naman siyang ipapagawa at meron na naman siyang SOP. At least, alam nyo na ho ngayon mga kababayan, malinaw na sa ating sa sambayan ng Pilipino, ang dahilan kung bakit hindi sila nagrereklamo, kung kahit na yung mga distrito nila lubog-lubog na, dahil meron ho silang SOP. Nakuha na nila yung para sa kanila. Anak ng tokwa, naglabi ka, nagsalita ka, tumayo ka, nakipag-usap ka kay speaker, nakipag-usap ka kung kani-kanino sa APRO. Kinausap mo, bro, kawawa naman yung mga distrito ko. Lagi kami nalulubog. Paano ba yan? Hindi nyo ba kami bibigyan ng pondo para sa flood control? Ngayon, binigyan. Lumubog pa din. Halimbawa, ako congressman, nang hingi ako ng pondo tapos lumubog pa rin. Nakita ko yung mga flood control parang pulbos na dudurog. Magwawala ako mga kababayan. Magwawala ako, sigurado. Guguluhin ko yung House of Representatives. Anak ng toko, yung pondong ibinigay nyo sa distrito ko, yung DPWH at contractor, nagsabwatan, ninakaw nila. Ganon ang gagawin ko. Anong parliamentary courtesy? Yan, dyan tayo nadidali, dyan sa visit na parliamentary courtesy na yan. Di ba yung proper decorum, puro naman magnanakaw. Anak ng toko, proper decorum, magnanakaw kayo dyan? Diyan tayo nadadali, sa totoo lang ho mga kababayan. Ang gagaling nila, puro formal. Mr. Chair, Madam Chair. Diba, Your Honor. Anak ng... Puro magnanakaw naman. Diyan tayo nadadali, diyan sa buwisit na parliamentary courtesy, diyan sa buwisit na decorum, proper decorum. Pagka patay na yung ilaw dyan sa House of Representatives, pinag-uusapan nila kung paano nanakawin ng pera na sambayan. Yun ang nakakagalit di ba? Kasi tayo wala naman tayong ibang bansang pupuntahan. Bakit natin sinasabi to? Bakit tayo tumatayo dito? Dahil ito lang ang meron tayo. Hindi ho tayo kagaya ng mga yan. Merong passport sa Malta. Yung mga anak nila, merong passport sa Amerika.
kahit naiwan nila Pilipinas, yung susunod na saling lahi nila, sobrang dami ng ninakaw nila, kahit di na sila umuwi dito, walang mangyari. Okay lang sila. Eh tayo, ano meron tayo? Ito lang ho meron tayo mga kababayan. Naku po, gumana na naman ang makina ni PH Update. Eto, rekta ho tayo dito. Yung mga nakakamiss dito sa pagmumukha pa lang kagigil na no? Eto, pakinggan Again, natin. pambubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion? Brad, ayan ang sinasabi ko, di ba? Parang kailan lang. Para kang siga dyan sa Committee on APRO. Parang kailan lang. Lahat binabangga mo, ba't ngayon di ka na makita? Di ba? Pati si Vice President ay inaaway mo. Ngayon naman, ikaw ay hindi nagpapa-interview. Tatanda. O, dali na lang. Like pang gagastos daw sa mahihirap tulad ng confidential fund. Hinawakan mo yan. Paano hindi ka matipid? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos agad yun. Anong tinalo pa si Napoles? Brad, ang SunWest dito, isa sa pinakamalaking kontraktor ng flood control. Hindi 150 million ng pinag-uusapan natin dito. Nanginginig na bilyon, mga kababayan. Nanginginig na bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Yung mga flood control na falsifikado. At isa ka sa mga di umanong founder ng SunWest Inc. na yan. Di ba? Yan ang mga honorable. Di ba? Kagigil kayo. Anak ng toko, pati yung nasa gilid mo na, nakakagigil din. Mga honorable mga proper. Madam Chair, Mr. Chair, I just want to remind our colleague here, let's observe proper decorum. Kabalbalan! Proper decorum, pagkatalikod, mga magnanakaw. Hindi ko sinasabi nga si Saldico. Hindi ko yan sinasabi nga si yan si Soto. Ang sinasabi natin dito, maraming magnanakaw sa House of Representatives. Sorry, ganyan talaga buhay, di ba? Observe lang kayo ng proper decorum dyan, mga walang ya kayo. 11 days. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Yan. A few moments later. Diretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion. Napanood na ho natin yan na kung saan itong si Terry Redon, ang pinakamalupit niyang banat, nag-divest na naman itong si Saldico. Tuloy natin dito. Sasabihin ni VP Sara, ang budget. Ituloy, game. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Nako po! Yan ang katotohanan. Bila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Saldico! Vampire ka daw! Langya ka, Brad. Akala ko, ang angas mo, akala mo, siga. Pinagkakasuhan mo yung mga vlogger. Si Banat Bay, kinasuhan mo. Pinagkakasuhan mo yung kung sino-sino na lang. Yung mga... Noong panahon na siga-sigaan pa siya. Pero ngayon, para siyang maamong tupa na hindi mahagilap kung saan. Buti pa yung si Rog, nakita ko kanina dyan sa plenaryo. Diba? Itong si Mr. Proper Decorum. Proper Decorum pala pagka wala nang video nagre-record, doon nila pag-uusapan yung mga mangyayaring nakawan, diba? Nakaka... Ito, dito tayo kay Dito tayo kay Congressman Kung ako, huwag mo akong gagalitin ha. Di kita ngalala pero ayusin mo yung mga magiging sagot mo dito. Magko-question and answer portion tayo. Okay? Pagka hindi ka nakasagot ng matino, may strike 1 ka kay PH Update. Pagka mali pa rin yung sagot mo, strike 2. Pagka wala na talaga, ipapakontempt kita. Ito game. Umpisa na ho natin mga... Ito game. Kong. Yes.
Hindi questionable ang flood control project sa aming probinsya kasi Oh. binabaha ang Oriental Mindoro. Yan. Kasama ang Oriental Mindoro doon sa 10 probinsya na Okay. binanggit ng presidente na flood Tama. prone. Pero Okay. hindi kasama doon sa probinsya na top yung pinakamaraming flood control projects. Hindi kami kasama ron, di ba? Oh. Justifiable yan. Kung kayo may mga kusog taga Mindoro, masasabi na kayo Okay. Strike one ka na. Ngayong mga panahon na to, hindi natin pinag-uusapan dito kung marami o konti yung flood control sa distrito mo. Ang pinag-uusapan natin dito, gaano nga ba kaepektibo yung mga linabi mong flood control dyan sa distrito mo, okay? Hindi natin pinag-uusapan dito top 15, top 100, top 10,000. Wala tayong pakialam dyan sa top na yan. Kung ikaw ay congressman at naglabi ka ng flood control project at yaan ay naging falsipikado at hindi ka nagsasalita, hindi ka namin narinig na Mr. President, meron kami problema sa distrito ko. Naglabas tayo ng pondo tapos sinuko tayo ng mga kontraktor at mga DPWH officer. Pag di ka nagganon, Brad, meron tayong problema. Huwag ka nang wala ng justification yung kabalbalan na yan. Tigilan mo yan. kailangan yung flood control project. So, hindi po questionable yung naglagay ng pondo sa flood control kasi kailangan namin yan. Hindi. Ang question Brad, hindi kini-question yun. Lahat meron pondo ng flood control. Okay? Huwag mo kami pinapaikot-ikot dito. Baka magalit mo ako dito. I-mute kita. Langya ka. questionable yung implementation Oh. ng DPWH kasi may nasira. Okay. Yun ang dapat na ayusin. At hindi kayo connected in any way dun po sa kontratista. Yung mga kontratista ay wala isang taga Mindoro doon. Mga kababayan, hindi kailangan maging taga Mindoro ng kontratista, okay? Ang tanong dito, kung falsifikado yung mga flood control, ba't di ka nagsasalita? Bakit kailangan pa yung nasa taas, sa norte, yang si Magalong na magwalaing? Di ba? Yung talagang bumalagbag sa social media para lang mapag-usapan itong mga flood control na to. Bakit? Di ba? O, yun ang tanong. Yun ang sagutin mo. Wala tayong kilala ron at wala tayong nakausap na mga kontraktor na ganyan. Wala tayong connection doon. Hindi natin nakakausap ang mga kontraktor na yon at kung meron akong reklamo sa proyekto ay sa DPWH ko pinapadala katulad ng sulat na ito kasi sila ang implementing agency. Ever since, I never deal with contractors. Yun. Gusto ko yan. Na Oh. Hindi nila kailangan makipag-deal sa... Brad, ano yan? Nakabuisit ka naman. Hindi nyo nga kailangan makipag-deal. Merong mga secret word na ginagamit na yung mga contractor at mga congressman para makuha yung SOP. At yung kung tawagin nila, kickback. Sarap mo... Sarap... Diba? Diba? Hindi na... Ang tawag doon, Brad, kickback. Ganito galawan dyan, oh. Pakisabi kay Kong, tinapon na namin sa basura yung basura niya. Saan bandang basura niyan? Basta nandun sa nakabox. Yung taas doon, puro diaper ang laman, pero sa loob, flood control yun. Diba? Ganon lang naman kasimplihan mga kababayan. Ganon. O kaya wag mo kami bulahin dito, Kong, ha? Kanina nang paladkad po kayo. Do you think sana man lang nag-reach out po muna yung opisina ni Senator Lacson? Well, siguro naman, naunawa ko naman si Senator Lacson, siguro papaliwanag ko lang sa kanya kung makakakuha tayo ng appointment sa kanya para ito i-explain. Naunawa. O yan, dyan tayo madadali, dyan sa mga explain na yan. Sa porsinto ka magpaliwanag doon. Doon ka magpaliwanag. Wag dito kay PH Update. Hindi kita papakinggan dito, anak ng to. Wala kang kwenta. Nangingi ka ng pondo, falsifikado flood control, di ka man lamang nagsalita. O dito na tayo sa Senado. Logic naman naglabi ka. Natural, makikipag-agawan ka dyan, pondo yan Meron tayong fixed fund para dito sa particular na taon na to. Ngayon, yung mga congressman na yan, parang mga buhaya. Di ba, pagka hinagisa mo ng patay na hayop yung mga buhaya, nag-aagawan sila. Ganyan yung mga buhaya dyan sa House of Representatives. Pag naaamoy na nila, malapit na yung budget season, yung pang-amoy niyan mabibilis at makikipag-agawan yan sa kanilang mga distrito. Ngayon, nanghingi ka, nabigyan ka, tapos falsifikado project, tapos sasabihin mo, di ka konektado. Ano ka ng tokwa? Kung anak kita, iuumpog kita.
Kaso di naman kita anak kaya hindi tayo pupug. Hello? Thank you, Mr. President. Aside from Isa pa to. congratulating and commending Isa pa to. Senator Ping Lacson, Congratulations, I was discussing this with him earlier. We indeed commend him because he's under the weather. He's not actually well, but he came over to deliver his privilege speech, although his doctors told him to rest and not to go to work today. But still, he did. No, you see the importance of what he has to deliver. So. I know for a fact that Senator Lacson has never been known to evade any interpellations. But because of health reasons, I would like to move that all the interpellations forthcoming on this privilege speech be done in our next regular session, Ayun. Mr. President. Okay. Kaya pala maraming naghahanap at walang nangyaring tanungan. Ayun nga pala kung mga kababayan, kakagaling lang pala sa sakit itong si Lacson, no? Kaya sa sa Martes na yung tanungan. Pagka talaga Martes, merong yung Lunes hindi, Martes ang bakbakan. Sana schedule na ulit dahil yung mga kaganapan dyan sa Senado, painit ng painit dyan sa House of Representatives. Kung anong sigla ng House of Representatives nung magdaang taon, ngayon, ganun naman ang tamlay nila. Kung ano sigla ng mga maaangas nung nagdaang taon, nakakala mo mga santo, pagdating sa confidential file ni Baby Sara, at least si BP sumasagot nun. Nasaan na ngayon yung mga maiingay? Hoy, sagutin nyo na yung mga media. Tagal na kayong iniintay, oh. Saldi ko, mayani yung mga mo. Nagsawa na yung staff mo sa sagot sa tawag ng mga mainstream media. Diba? News 5, GMA, ABS, napagod na sa kakapindot sa opisina mo. Ba't di ka pasinayaan mo naman ng interview? Para makita namin yung angas mo, yung yabang mo nung nagdaang taon. Diba? Yung tipong lahat. Hindi. Duterte, tadak Duterte. Banatan ko yan. Nasaan na? Nasaan na? Ilabas niyo si Saldi ko. Ano yan makabagong na polis yan. Kasi pagka ilinabas yan, alam nyo na kung sino susunod na target. Hindi na sila natuto. Ngayon naman gustong trabahuin si Pastor Kibuloy. Hindi na sila natuto. Lahat ng ginagawa nyo na yan, natatatak sa utak ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Hindi porket, tinatrabaho nyo si Pastor Kibuloy ngayon, tapos na, ganon-ganon na lang ang lagay. Tingnan natin. Yeah. Yes, Mr. President. What does the majority leader say? We are in full understanding, Mr. President, of our good colleague who is more than willing to entertain questions, Mr. President. We all know that. And he's more than willing to entertain questions, Mr. President, by Tuesday, Mr. President, when we resume session. Mr. President, there are a number of senators who would like to make a short manifestation. May I move that we recognize the gentleman from Tarlac, Senator Bam Aquino, Mr. President. The gentleman from Tarlac, Senator Bam Aquino, is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una po sa lahat, nais kong magpasalamat kay Senator Lacson sa kanyang presentation. At alam ho natin na napakahalaga ng issue na ito na malaman ho natin kung saan napupunta yung pondo sa flood control at nakikita naman po natin na bilyon-bilyong piso na ang nawawala na dapat napupunta sa taong bayan. So Mr. President, upon the suggestion of the Minority Floor Leader, I will hold off my interpellations for the next session and instead just manifest my support and congratulations to the good gentleman from Cavite. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Senator Aquino. Thank you, Mr. President. Next to make a short manifestation is the gentleman from Palawan, Senator Erwin Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Erwin Tulfo, the gentleman from Palawan, is recognized. Mr. President, this representation fully supports Senator Ping Lacson's call to demand full accountability for the disturbing anomalies in our flood control projects. Kahapon lamang po sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Marcoleta na siwalat ang sandamakmak na ghost flood control projects. Kawalan ng master plan at pagpabor sa ilang mga probinsya
gayong hindi naman po kasama sa listahan ng mga flood-prone areas. Nakakapanlumo dahil sa kabila ng bilyon-bilyong pondong inilaan sa flood control projects na ito, ay marami pa rin sa ating kababayan ang nalulubog sa baha. Sa DPWH, Brad, kung ano ka na lang kaya, mag-privilege speech ka na lang kaya. Ano to ba ito? Hindi nabasa ka? Ngayong mga panahon na to, dahil ang atensyon ng buong Pilipinas ay nasa Senado, lahat gusto maging bida. Walang gusto maging kontrabida. Nagkakaisa. Yung mga gusto maging presidente, kagaya ni Risa, talaga namang sinusulit ang bawat sandali na ang mata ng media ay nakatuon sa kanila. Kasi sa House, mga walang kwenta yun nandun eh. Hindi, meron namang iilan. Isama natin si Richard Gomez, baka sabihin, linalahat na naman eh. Sama natin, iyakin yun eh. Nandiyan naman yung si Congressman PH, Duterte Black, di ba? Nandiyan yung party list nitong si Congressman Rowena Guanzon. Maraming matitino dyan, BH, di ba? Lahat doon, mga walang kwenta na. pa lamang po ay meron na tayong inilaang halos 996.5 billion pesos o halos 1 trilyon, Mr. President. Ito ay mula sa GAA sa ilalim ng Flood Management Program. Hindi pa po kasama rito ang budget na inilaan sa DNR, MMDA at iba pang mga ahensya para rin sa pagkontrol ng baha. Uulitin ko po, this is nothing less than a grand robbery of our nation. It is for this reason, Mr. President, that I also filed Senate Resolution number 31, which seeks to investigate reported abuse of flood control programs and related project. Senate Resolution number 70, which seeks to investigate illegal construction of structures and waterways in Palawan. And Senate Bill number 769, which seeks to institutionalize Metro Manila Drainage Master Plan as a long-term strategy for drainage infrastructure development. Mr. President, harap-harapan na pong niyanakawan ang taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Our people deserve no less than truth, transparency, and justice. Huwag na po nating hintayin na lumubog ulit ang bayan bago tayo kumilos. Let's build a Philippines that doesn't just survive the floods. Yan na naman eh. Yan na naman. Diyan kami nadadali eh. Diyan sa yung American accent. Tigilan mo nga yan! Shit ka. Yung kaya ka pinagkakamalang Amerikano eh. Accent ka ng accent eh. But rises above it. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Senator Tulfo, Majority Leader. Next to make a short manifestation is our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros. I move that she... Ayoko yan. So tayo, punta tayo kay Senator Rodante. Okay, interview ni Sen Dante. Oy, congratulations kay Sen Dante ha. Ano siya dito sa GMA ho ito. Malakpakan natin ang GMA. Di ho sila nagbibingi-bingihan. Ika nga. Wala na silang choice, ika nga. Tuloy. Tanghali, Rafi. Apo, ano pong assessment nyo sa unang araw ng pagdinig ng inyong komite? Dito sa may anomalya sa flood control projects. Sen Dante ho yan, Sen Dante. Kasi yung inilatag naming mga premises, sa aking palagay naman ay matagumpay naming naipaalam sa publiko kung saan ang direksyon ng aming unang mga pagdinig, Unang-una, napatunayan namin na talagang walang coordination ang mga ahensya ng gobyerno na nagpapanukala ng mga flood control projects. Kung ang pag-uusapan ay yung comprehensive master plan. Nagtataka ko kahapon, kahit na yung ating Secretary of DPWH, hindi niya kabisado na ang may mandato pala ng comprehensive flood control planning ay yung tinatawag nating River Basin Control Office. Yeah. Isang maliit na opisina na nandyan sa ating DNR. Mm-hmm. Ngayon, kung yung mandato na yon na ginagawa ng maliit na opisina na yon ay patuloy na na-overlook ng DPWH na siya yung pinakamalaking ahensya na nagsasagawa ng ganitong klaseng proyekto, talagang walang coordination. Opo. Kaya doon pa lang napatunayan na namin, hindi talaga integrated ang mga flood control projects
na kanilang ipinupundar. Pero Senador, sa palagay, Senador, sa palagay niyo po, sige po. Na-establish din namin na sa umpisa pa lang ay inamin na nila na talagang merong mga ghost projects ng ating mga flood control na kanilang nailatag. Yan ang gusto naming unahin dahil kinakailangan mailista na natin habang ginagawa nila yung sinasabi nilang malakihang pag-uusisa, pag-iimbestiga dyan. Importante na mapatunayan natin kahit na magtagal tayo ng konti sapagkat yan naman ang inihintay ng ating mga mamamayan na sa lahat ng pagdinig na gagawin natin, may mangyayari. Palagi kasi nasuya ng mamamayan na puro na lang pagdinig, puro pagdinig na lang. Wala namang... Kumbaga, yung mga kababayan natin, naging manhid na eh. Di ba? Ito maghihiring na naman itong mga ano na to. Di ba? Yun lang papasok sa utak ng mga kababayan. Maghihiring na naman itong mga... Ito, puro na lang hearing. Wala naman nangyayari, di ba? May papakita na mananagot, lalong-lalo na yung mapaparusahan sapagkat pera ng bayan ang pinag-uusapan. Yun nga po sana Yan ang gusto natin makita. Yun nga po sana itatanong ko, ngayon lang po ba nabunyag? Una, yung sinabi nyo na may USPC na pala na nagko-coordinate dapat nito mga proyektong ito. Pero largely, ngayon lang po ba nabunyag na may ganito talagang kalaking anomalya? Or alam na at napabayaan lamang? Or pinabayaan? Alam naman natin na talagang may anomalya sapagkat sa dami ng mga flood control projects na nilalatag, bakit naman taon-taon ay palagi na lang tayong binabaha? Ibig sabihin, talagang hindi coordinated, hindi integrated, lalong-lalo na hindi tama ang pagsasagawa ng mga flood control projects. Lalong-lalo na kapag nabusisi na namin, sino-sino yung sa procurement pa lang, pagkatapos sino-sino yung nakakakuha ng mga kontrata. Of course, na-identify na ng Pangulo na may paborito lang kayong 15 contractors na imposible naman sa lahat ng regions halos nandun sila lahat. Mahigit na 2,400 ang ating mga accredited contractors pagkatapos 15 na lang ang palaging nakakakuha ng mga projects. Meron talagang problema dito. Opo. Merong nagkukutsabahan dito. Yun ang gusto nating matukoy. Ano ang gagawin nyo kapag hindi pa rin sumipot itong inyong mga pinasabpina ng mga contractors at hindi tumugon sa inyong sabpina? Ano ang gagawin ng inyong komite? Ayaw kong isipin na hindi sila susunod. Kasi ang nangyari, 7 out of 15 contractors na pinatawag namin ang nakarating naman. Yung iba ay nagpadala ng representatives. Ngunit yung 8 ay nagsabi na may sakit, pinagbigyan na yan. Kaya lang, sinubpina na sa susunod na pagdinig, kinakailangan dumalo sila. Kung hindi, mapipilitan tayong gamitin natin ang puwersa ng komite na mapadalo natin sila. In aid of legislation po, itong mga pagdinig ng Senado, ano mga batas na po nakikita nyo kailangan baguhin o buuin sa ngayon? Pagka naririnig natin yung batas, najujulugan tayo eh. Ang batas na lang. Kahit ano gawin natin batas dito, nasa DNA ng sistema natin ang nakawan. Yung sistema natin, kahit anong ipatong na unless na lang bitay, di ba? Pagka ginawa ang bitay yan, magtitulo yan. Maliban sa bitay, walang legislation na makakapag-resolba ng ating problema sa korupsyon. Yun ang katotohanan yan. Napakarami. Unang-una, napansin na lang namin dito sa bakit yung isa na dumalo kahapon, sole proprietorship lang siya, nagtataka ko, paano siya nabigyan ng quadruple A? Ang pinag-uusapan natin dito yung Philippine Construction Accreditation Board. Doon pa lang problematic na. Pagkatapos kung yung 5, doon sa 15 ay halos nag-ooperate sa 18 regions ng ating bansa. May problema doon sapagkat makikita mo na nagpapalitan na lang sila, nagkakahiraman na lang sila ng lisensya. Kasi ang isang proyekto, mayroong dedicated na technical equipment at saka technical personnel. Kapag meron kang project sa isang lugar,
at na-dedicate mo na yung technical mo ron, hindi mo na pwedeng gamitin sa ibang lugar. Ang nangyayari, kung 18 regions tayo, ipagpalagay na lang in 15 regions, meron silang project simultaneously being undertaken, imposible yun. Ibig sabihin, meron siyang mahigit na 85 na technical, gagamitin, yun ang full of technical. Hindi po pwede yun. So dito sa procurement, nagkakapalitan lang Nagkakaroon lang ng joint venture. Yung iba hindi qualified, pagkatapos hihiramin yung lisensya. Lahat ng ito kailangan ay masolusyonan natin, makorek natin. Senador, paano po pag may lumabas na pangalan ng mga kongresista? Ano pong gagawin dito ng inyong komite? Meron tayong interparliamentary courtesy. Bakit? Hindi naman namin patatawag yung mga congressmen Ang ipatatawag namin, halimbawa, yung mga congressmen na kontrakto, di patatawag namin yung kanyang kumpanya. Siyempre, meron naman silang mga board of directors doon, meron silang chairman, baka may presidente. So, ang tatawagin namin ay yung mga opisyalis nung kanilang construction company. Di doon lang, magkakaalaman na kami. Sino ba yung nasa likod ng congressman? Malalaman na natin doon. Paano mapapanagot itong mga public officials na sangkot sa mga ganitong anomalya? Paano mapapanagot? Marami tayong batas para sila ipanagutin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Binagbalik sa dati ang lahat, ano ba ang nangyari? Patunay na mas magaling na leader si Duterte. Dati kampante ka kahit gabi na sa kalsada. Ngayon kasi di lang pulis yung mga rumuronda. Mga nakaupo parang mata ay nakapiring. Bingis ang nangyayari pero madalas may hearing. Mga profesional ngunit sumobra yung talino. Supalpal naman yung nakaharap na si Rodrigo. Di lahat ng bayaran ay binibenta katawan. Minsan nasa posisyon ng gobyerno yung ilan at yung iba naman may hawak at dala na kamera. Pero pinapakita lang ngayong pabor sa kanila. Asal ka pulo irang ko apyang inabanggulan. Yung dating may parisan gusto nang maging kawatan. Yung toring dapat na pananggap pa yung naging dahilan ng pagbagsak ng hari sa mahal niya na kaharian. Pinas, anong nangyari sa iyo? Bakit ba ngayon tila parang ang gulo? Sinasamantala nila ang kahinaan mo, pagkat mga kababayan ko hindi magkasundo. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.